Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. O Panginoon ko, butihin naming Ama, pakumbaba po kaming lahat na naninikluhod sa harapan niyo po upang magpasalamat na meron na naman po kaming pagkakataon ng pagtitipon pong ganito upang ikaw po ang pag-usapan, upang matutunan at alamin pa ng mas malalim ang mga salita mo, ang mga turo mo. Panginoon ko, inaalay po naming lahat sa inyo ang aming kaisipan, pangunawa at ang buo naming pagkatao. Sa pagkakataong ito, bigyan niyo po kami ng sapat na pangunawa, lalim ng pagkaunawa, upang lalo po naming maintindihan ikaw, lalo kaming mapalapit po sa iyo, at lalo po naming mapagbuti ang relasyon namin sa inyo at sa aming mga kapwa. Tulungan niyo rin po kami maging matibay, maging matatag sa araw-araw upang mapaglabanan po namin ang lahat ng mga tukso. Hinihiling din po namin na bigyan niyo po kami ng lakas para maisabuhay namin ang aming mga natutunan. Alam po namin wala pong silbi ang aming kaalaman kung hindi naman namin kayang isabuhay, sapagkat ito po ang malinaw na pagpapahayag ng salita mo sa kapwa namin kapag kami po ay nakikitaan nila ng gawa mo at hindi kami. Inaalay po namin lahat sa inyo, Panginoon, pati ang aming mga mahal sa buhay. Sa pagkakataong ito, habang kami po ay nag-aaral ng tungkol sa iyo, hipuin niyo pong lahat ang aming mga puso at isip. Gayon din po ang lahat ng miyembro ng aming mga pamilya, mga kaibigan, at lahat po ng malapit sa aming buhay. Ang lahat ng ito po ay tinataas namin sa iyo, Panginoon, sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo at sa pamamagitan po ng panalangin sa amin ni Mama Mary. Buong puso po kaming nagpapakumbaba at nag-aalay sa iyo at sinusuko ang lahat sa amin, O Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan niyo po Bigyan mo kami kami ng aming aming kakanin sa kakanin sa araw-araw. araw-araw at patawarin niyo Tawarin po mo po kami sa aming mga aming sala mga sala tulad ng at ng pagpapatawad po pagpapatawad namin namin sa sa mga nagkakasala sa nagkakasala amin. sa amin. Huwag mo At kami huwag niyo po kami ipahintulot ipahintulot sa tukso tukso. at Bagkus, iadyahan niyo po kaya kami mo kami sa lahat sa ng lahat ng masama. masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Good evening po, brothers and sisters in Christ. Bishop Lito, Bishop Joe. Good Yung evening pong po. gabi, may part 2 po yung nakaraang topic natin na types of betrayal. Naalala niyo po yung two Wednesdays at yata. Opo. Ngayon po, ang tatalakayin natin types of betrayal. Ano-ano po ang uri ng Tagalog nito? Pagtatraidor, parang gano'n. Number 1 is infidelity. Excuse me. What is infidelity? A breach of trust within a romantic relationship involving a partner engaging in a romantic or sexual relationship with someone else. It occurs when one partner engages in a romantic or sexual relationship with someone outside the established relationship. This breach of trust can have serious emotional, psychological, and sometimes even legal consequences for all parties involved. Infidelity can lead to feelings of betrayal, hurt, and often results in relationship breakdown. You shall not commit adultery. Exodus chapter 20,
verse 14. So, iba't ibang uri po ng infidelity, ang pagtataksil. Examples of infidelity. Number 1, phone sex. One example of emotional or sexual infidelity. Yun pong, I don't need to give details. Phone sex. Yeah, alam niyo po yun. Okay. Letter B, physical intimacy. Engaging in sexual activities with someone other than one's partner, whether it's a one-time encounter, one-night stand, or an ongoing affair. So, yung physical intimacy, making out, dating, ganon. Letter C, flirting and sexting, engaging in flirtatious conversation or exchanging explicit messages, photos with someone outside the relationship, even if it doesn't lead to physical encounter. Sabihin ng iba, ano lang naman text lang naman tsaka hindi naman alam ni partner, hindi na makakasakit sa kanya to. Na naglilibang lang, ganun. Nagpapalitan ng pictures. Libang lang, wala namang masama. Infidelity po ang tawag dyan. Letter D, kissing and cuddling. Engaging in intimate physical acts like kissing, cuddling, or holding hands with someone other than the partner. Naku, hindi naman ako magbubuntis, tsaka hindi naman ako nasa mortal sin kasi hindi naman ako nakikipag sa kanya, kumbaga hug-hug lang, kissing lang, ganun. Infidelity pa rin po ang tawag sa kanya. Secret meetings, meeting up with someone secretly for dates, outing, or other activities without the partner's knowledge. Magpapaalam ka kay partner na may company outing kami, gano'n. Yung pala, wala namang company outing, makikipag-date lang dun sa kanyang ka-chuvanes. Okay. Fantasizing about others, regularly fantasizing about being with someone other than the partner to the extent that it affects the emotional connection within the relationship. Ini-imagine mo na yung partner mo si Piolo Pascual, sandali, hindi ka naman sino ba mga bagong artistang sexy ngayon, si Nadine Lustre. Huwag naman ganun. Nag-i-illusion ka ng yung partner mo, Piolo Pascual, hindi ka naman Nadine Lustre, di ba? Parang unfair. Infidelity pa rin po ang tawag doon. Rekindling with exes, reconnecting with former partners in a way that goes beyond friendship, potentially jeopardizing the current relationship. An open and honest communication is key to understanding each other's boundaries and avoiding misunderstandings. Parang yung kilala ko dati, nagkaroon sila ng pag-aaway ng mag-asawa. Ang ginawa niya, nakipagkita siya doon sa ex niya. Ang katwiran niya, dinner lang. Wala nang iba, dinner. Para sa kanya, kilala niya kasi ako, mapapayuhan niya ako ng tama, yun ang katwiran niya sa akin noon. Infidelity pa rin po ang tawag doon. Number 2, friendship betrayal. Sabi sa Psalm chapter 55 verses 12 to 13, if an enemy were insulting me, I could endure it. If a foe were rising against me, I could hide. But it is you, a man like myself, my companion, my close friend. When a close friend betrays your trust by sharing confidential information, spreading rumors, or turning against you. Okay, examples of friendship betrayals. Number 1, sharing confidential information. A friend reveals personal secrets, sensitive information, or private experiences you've shared with them to others without your consent. Alam niyo yung sis, huwag kang maingay sa'yo ko lang sasabihin to. O sige, so tiwala ka, sinabi mo sa kanya. Kunyari sinabi mo kay Sister A. Itong si Sister A, tinanong ni Sister B, Sister parang may problema si Sister Jessica. Hindi ko pwedeng sabi, wala ka bang tiwala sa akin? Sabi ni Sister B.
Kaya si Sister A parang na-compromise siya na sa atin na lang to ha. Kasi nag-promise ako kay Sister Jessica na hindi ko sasabihin kahit kanino. Eh si Sister B may best friend. Yung best friend niya, nalaman niya na may problema si Sister Jessica. Ano nangyari? Ay, hindi pwede, confidential. Wala bang tiwala sa akin? Napunta na kay Sister A, Sister B, Sister C, Sister D. Hindi alam ni Sister Jessica na mula A hanggang letter Z, nag-uusap na dahil alam na yung problema niya. Huwag kang ganun. Hindi po for public consumption yung problema ng taong nagtapat sa inyo. Okay? Backstabbing. A friend talks negatively about you behind your back, criticizes you in front of others, or undermines your achievements and efforts. Hindi friend to, para po sa akin, personal opinion, hindi friend to. Kasi hindi gagawin to ng kaibigan sa isang kaibigan. Ang traidorin siya. Yung pag nakaharap, nakangiti, pagtalikod, hindi po siya kaibigan. Okay? Stealing or borrowing without permission. Your friend takes your belongings, money, or possessions without asking for permission, disregarding your trust and personal boundaries. Awa naman ho ng Diyos, wala naman po ako naging kaibigan na ganito na bigla na lang gagamitin yung gamit ko or mangungumit or, you know, hindi po ito magandang bisyo. Okay? Breaking promises. A friend consistently fails to keep their promises or commitments to you, showing a lack of reliability and consideration for your feelings. Yung pong laging mangangako sa'yo na, sige magkita tayo ganyan. Tapos pag ayan na, bigla siyang aatras na naman, experience ko po. Pero sometimes you need to, talagang kailangan po ng communication. Baka she's having a hard time to, alam niyo yun, baka mamaya may pinagdadaanan din siya, hindi niya lang sinasabi sa'yo, kaya siguro lagi na lang siyang, o sige pupunta ako, o sige magkita tayo, tapos biglang aatras. Pero kung ito po, bisyo na, hindi na po maganda, di po ba? Parang nakakatabang naman po pag meron kang kasamang ganito. Ignoring or excluding. Your friend starts excluding you from social activities, events, or gatherings without any explanation or communication, leaving you feeling isolated. Parang grupo kayo, tapos magugulat ka lang, magpo-post sa social media na kumain sila, lumabas, tapos parang, teka, nasan ako dyan? Ba't wala ako dyan? Parang hindi ka man lang inabisuhan, hindi ka man lang pinangunahan na, ay, biglaan yung pagkikita namin. Wala pong ganun. At paulit-ulit na ginagawa. Minsan kasi hindi naiiwasan yung ganitong pangyayari, biglaan talaga, wag po tayo magdanda. Pero kung paulit-ulit naman pong ginagawa sa atin, sandali po, medyo mag-isip-isip na tayo, baka ayaw niyang makipagkaibigan sa'yo. Dating an ex. A friend enters into a romantic relationship with an ex-partner of yours without discussing their intentions with you first. I personally experienced this. I think I was 16 years old and still mourning about my breakup with my boyfriend. Tapos, I found out that she's dating my ex. And when I asked her, why? Why are you doing this to me? Ang sagot niya, just because. Okay, ano pong klaseng kaibigan ito? Hindi, wala man lang pasintabi. Tsaka hindi naman siya in love. Just because, yun ang sagot sa akin. Okay. Next. Competing or undermining. Your friend competes with you in a harmful way, trying to outdo you or undermine your successes rather than being genuinely supportive. Ito po, inggit na to. Kasi pag mahal mo ang kaibigan mo or talagang magkaibigan kayo, matutuwa ka sa achievements niya. Magiging proud ka kung ano yung nararating niya. Di po ba? Pero kung sisiraan mo at parang minimenos mo yung achievements niya, yung kakayahan niya, hindi po ito kaibigan. Inggitera po ito. Sabi ng lola ko, makisama ka sa matakaw, pag nabusog, titigil. Pero pag nakisama ka raw sa inggitera, nakabaong ka na.
sa lupa. Hinuhukay ka pa dahil kinaiinggitan ka pa rin. Nakakatakot ng mga tao. Okay. Emotional betrayal. In this scenario, your friend's behavior suggests a sense of superiority or entitlement due to the help they provided you. They may believe that their assistance gives them the right to judge you or treat you with condescension. This can lead to feelings of hurt, resentment, and a lack of equality in the friendship. This type of betrayal can be damaging to your self-esteem and the overall health of the friendship. Parang, may mga tao po kasi na just because they are supporting you, they are helping you, parang they will look down on you. Alam niyo yun, yung parang pag-aari ka na tinutulungan kita, sasabihin ko gusto kong sabihin, kaya si Hodang masaktan ka. Basta ilalabas ko yung kalooban ko, parang gano'n na. A true friendship should be built on mutual respect and support rather than power dynamics or a sense of superiority. Remember, healthy friendships are based on equality, understanding, and genuine care for each other's well-being. Friendship betrayals can be deeply hurtful and challenging to navigate. They often lead to feelings of disappointment, anger, and sadness. Addressing the issue through open communication, setting boundaries, and evaluating whether the friendship is worth salvaging is important in such situations. Number 3 is deception. Deliberately misleading or lying to someone, causing them to believe false information. Romans chapter 16, verse 18. For such people are not serving our Lord Christ, but their own appetites. By smooth talk and flattery, they deceive the minds of naive people. Politics. You knew very well that this person is corrupt, but because you wanted him to win badly, you will mislead people by telling stories, lies, para lang manalo yung kandidato mo. Politics, best example. Number 4, breaking promises. Failing to fulfill commitments, whether they're small promises or significant life commitments, can erode trust. Ecclesiastes chapter 5, verse 5, it is better not to promise anything than to promise something and not do it. Ako, may ugali akong parang bata eh. Huwag mo akong papangakuan kasi inaantay ko yun. Talagang nakikiramdam ako, naalala pa niya kaya yung sinabi niya. Tapos pag talagang nakalimutan na, medyo may guhit, pero nakalimutan na ano magagawa ko, di ba? Kaya parang wag po tayong mga ako kung hindi po natin tutuparin o hindi natin kayang gawin. Kasi medyo may guhit sa taong pinapangakuan. Number 5, professional betrayal. Colleagues or co-workers undermining your professional reputation or stealing credit for your work. 1 Samuel 13, chapter 13, verses 3 and 4. Jonathan, leading his 1,000 men, attacked the Philistine garrison at Geba and defeats them. But Saul, as the trumpet blown, announcing that Saul had led victory. Isipin nyo, hindi naman si Saul ang nagpapanalo, pero inangkin niya. Parang ano yan experience ng isang anak ko. He worked tirelessly on a project for months. But during the presentation, yung colleague, yung superior niya presented it as if it was entirely his idea and effort, leaving my son feeling betrayed and frustrated. Yung bang yung attempt nila to steal yung credit na hindi naman para sa kanila. Hindi po ba? Parang, yun, professional betrayal. Okay. Number 6, family betrayal.
When a family member goes against your interests, undermines your well-being, or engages in actions harmful to you. Genesis chapter 37. Best example, yung tinalakay natin noong nakaraan, Joseph's brothers betrayed Joseph. Di po ba? He was sold into slavery sa ibang bansa, and then he was incarcerated. Pero we know the story. Family betrayal. Number 7, financial betrayal. Misusing or mishandling shared financial resources, such as stealing money, hiding debts, or mismanaging joint funds. Acts chapter 5 verses 1 to 11. Tungkol sa couple sa mag-asawang si Ananias at si Sapphira, nag-conspire sila to falsify the truth of the transaction kasi parang may binenta silang piece of land na yung pinagbentahan ibibigay sa mahihirap. Nagsinungaling yung mag-asawa na una yung guy, tama po ba? Na una yung si Ananias, nagsinungaling siya sa pera. He was struck dead, bumagsak na lang siya. Tapos si Sapphira, ganun din. Tinanong siya, pareha sila ng sagot, nagsinungaling. Kaya pareho silang namatay. Okay. Diba? May talagang unang panahon pa yung nagdating sa pera, iba talaga. Number 8, emotional manipulation. Exploiting someone's emotions or vulnerabilities for personal gain, often leading to feelings of betrayal. Siguro isang example dito, yung meron kang gusto, tapos i-manipulate mo yung tao, yung isip niya, yung puso niya, para lang makuha mo yung gusto mo, kahit ma-compromise ka. Gets nyo? Okay. Ito. An example of emotional manipulation in the Bible is seen in the story of Jacob, Rachel, and Leah. Kasi pinakasalan po, he deceived Jacob into marrying Leah. After 7 years, teka, nalito po ako, sandali. Gusto pong pakasalan ni Jacob si Rachel, pero ipinakasal siya kay Leah. So, niloko po siya, ni Laban, whatever. Tapos, after 7 years ng service niya, doon lang niya napangasawa si Rachel or Raquel. Yan. Yan po ang isang example sa Bible ng emotional manipulation. Number 7, Number 9, online betrayal. Wala po akong makuhang Bible verse kasi wala pa pong online yun eh. Siguro magbibigay ko na ng example, pangalanan na lang natin siyang si Lena at saka si Alex. Best friends sila. They shared secrets and talk daily. One day, bigla na lang sinishare, ni-screenshot ni Alex yung conversation nila ni Lena at nagulat na lang si Lena na naka-public na yung conversation nila. Kasi yung kahihiyan na inabot niya, yung betrayal, yung hurt na naranasan niya. Yan po ang isang example ng online betrayal. Number 10, self-betrayal. This involves betraying your own values, beliefs, or well-being. Matthew chapter 26, verses 14 to 16, Judas agrees to betray Jesus. Imagine si Judas, he had the best teacher, the best leader, the best advisor, the best counselor, yet he failed. Bakit? Kasi kinompromise niya yung faith niya, kinompromise niya yung values niya, yung natututunan niya kahit nakikita niya nagmimilagro ang Panginoon, lahat yun binaliwala niya dahil sa pera. Yan po ang best example ng self-betrayal. In closing, betrayal comes in many forms, from emotional and relationship breaches to professional and self-betrayal. It involves breaking trust and commitments, causing deep emotional pain. Recognizing these types can help us communicate better, prioritize trust, and build stronger connections.
Good evening po. Yes. Praise Jesus, ha? Sis, ano yung number 5? Number 5. Professional Ito na, betrayal. Ayun, okay. Thank you, Bishop. Okay pa. Si Bishop natatandaan. Ang galing. Ay, hindi. Nag-note taking po ako. Para sa meron mga... akong note, kaya lang hindi Oo. ko nakuha yung number 5. Oo. So, professional betrayal. Opo. Thank you. Okay pa. Siguro po para ano tayo sa panalangin nga ni Sister G kanina, maunawaan at malalim nating maunawaan ang mga salita ng Diyos sa ngayon ay tungkol po sa betrayal at kung paano po tayo ikilos upang magampanan natin ang salita ng Diyos. Kaya siguro po doon pwedeng umikot yung ating Bible sharing, no? Maraming klaseng types of betrayal at ganoon din po si Bishop Lito, marami po siyang inilista rin, no? Mga halimbawa sa Biblia, paano lalo na sa ating community, kung paano ang betrayal ay nakakasira ng community. No? Ito po pangkaraniwang problema sa mga communities, no? Nagkakaroon ng betrayal dahil nga sa ating, kung titignan natin sa spiritual life, kahinaan ng tao po, lalong-lalo na sa pagkikip ng mga secrets. Kaya nga sabi nung isang tao, nabasa ko nung pero matagal na eh. Pag sinabi mo yung secret, kahit sa isang tao, hindi na po secret yan. Kasi kakalat na eh. No? Ngayon, sa on our part, anong kailangan natin, no? Anong virtue ang pangkontra dito sa betrayal? Napag-aralan po natin sa ating Catholic spirituality, tinatawag nating moral virtues, yung fortitude, temperance, justice, at prudence. Itong tinalakay ni Sister Jessica, mahalaga po rito yung tinatawag nating prudence. No, prudence din sa pagkasabi natin. No, yung sa nagtatapat, kailangan prudent tayo kung sinong ating pinagtatapatan. No, kasi pag tapat ka kahit kanino, talagang lalabas din yan. Kaya maganda magtapat sa pare, sa confession. Meron seal of confession eh. Kasi sa seal of confession, hindi pwede gawin ng pare kung itanggal sa pagkapare niya. No? Kahit na ikamatay niya, hindi niya sasabihin yon. Pero kakaunti naman ng pare para maasikaso yung problema ng tao. Kaya tuloy, pupunta tayo sa mga kakilala, kaibigan, para maipahayag natin ang ating mga sikreto sa buhay. No? Pero kailangan ng prudence. No? Ang prudence kasi ano po yan, supernatural virtue yan. Na yung ating pag-iisip ay tumutungo kung ano ang the best to achieve na means para maipahiwatig natin ang gusto nating sabihin sa ating kapwa. Kailangan po ng prudence yan, prudence. No? Kasi may mga bagay na hindi maiiwasan. Kahit nagtapat yung tao sa iyo, wag sabihin sa iba. Pero minsan, kailangan sabihin because of prudence. Halimbawa, may krimen na mangyayari, kailangan masabi. O may disadvantage na mangyayari sa iyong mga anak, kailangan sabihin yon.
So, ang tanong dito ano rin kung kailan pwedeng i-break mo yung seal of secrecy. No? It may appear betrayal, pero in truth, you are serving the higher good. No? Kaya very po to, very thin line no sa mga ganung bagay, no. Pero sa mga iba, very obvious yung betrayal, no. Ang tanong na lang, palagi ko lahat naman tayo na betray kahit papaano, no. Ako meron akong karanasan sa betrayal. Ang tanong na kung ano gagawin mo. Halimbawa, bilang obispo, merong mga taong gusto maging obispo. Kinausap ako. At binigyan ko silang pagkakataon para maging obispo. Ang aking lang, you spread the Catholic faith. Lahat po binigyan ko ng pagkakataon. So kinonsecrate ko sila bilang obispo. Although sabi ni St. Paul, don't easily lay hands on other people. Pero tiwala ako, sinabi nila na ipapalaganap nila ang Catholic faith. Pagkatapos ko sila maging makonsecrate, 4 na obispo na kinonsecrate ko, nag-aalisan lahat. At gumawa ng sarili-sariling grupo para sa kanilang agenda. Betrayal yun. Pero yung betrayal niya of highest consequence. Dahil ang pinag-uusapan dito yung pananampalataya. Anong gagawin ko? Na-betray ako sa ganun. Yung sabi ko naman sa kanila, yung binitray nyo si Lord, hindi naman ako Dahil kinonsecrate ko kayo para kay Lord. Isa yun. Pangalawa, para umalis sa akin, kailangan may dahilan sila. Sisiraan ka ngayon, bakit sila umalis sa'yo? Dalawa na. Binitray nila si Lord, ngayon kailangan ma-justify nila bakit sila umalis sa akin. Sisiraan ka. Bakit umalis ako kay Bishop Joe? Kasi very strict ako sa doctrines. Alam ni Bishop dito yan. No? Pagdating sa pananampalataya sa doktrina at sa moralidad, very strict ako dyan. Wala pong sa akin yan, walang compromise. No? Pagdating sa doktrina na turo ni Jesus. Kasi otherwise, I will be betraying Jesus. No? Ang aking commitment kay Jesus, no? Kaya ayun po yung nakabangga ko, mga ibang obispo, mga ibang kaparian, dahil ako ay strict pagdating sa doktrina at turo ng moralidad ni Jesus. No? Ngayon, ano reaction ko? Dahil binitray ka, siniraan ka Natural, una dyan patawarin mo lagi. No? Dahil Christian virtue, magpatawad Pangalawa, iwasan mo na ang kanilang company. Kasi pagkasama po sila, ma-identify ka sa kanila. Pareho pala mga itinuturo nyo So tinanggal ko na sila. No, may forgiveness, pero walang reconciliation. Topic po dati yan ni Sister Lilian, no? Ibang forgiveness, iba reconciliation. Ang forgiveness, pagpapatawad mo sa ginawa ng tao, ang reconciliation, magkasama uli kayo. Hindi pwede mangyari na reconciliation kung walang pagbabago sa kanilang itinuturo. Bakit tayo mag-reconcile? Iba tinuturo mo, iba tinuturo ko. So, ayun po yung reaction ko. May forgiveness, pero walang reconciliation. Kasi yung reconciliation, batay po yan sa totoo, sa katotohanan. Ayun po yung reconciliation. No? At kung ang damage ay napakalaki, kailangan ng restitution. Halimbawa, may mga bata nagalaro sa isang playground. Sa pagbatuhan lahat, tinamaan yung bahay ng isang matanda. Nasira yung bintana. Humingi ng tawad, sorry po ma'am, nabasag po yung inyong bintana dahil nagalaro po kami. Anong gagawin mo ron? So yung matanda, pinatawad sila. Pero bayaran mo yung sinira mo. May restitution. Ngayon, sa ginawa sa akin, para mag-reconcile ang restitution, sabihin nila na magkaisa tayo sa doktrina. Kung hindi, wala. Wala nang
pagkasama. Ganun din po sa mga relasyon, no? Mag-sorry, pero kailangan may objective truth na gagawin. Para magkaroon ng reconciliation, may restitution. No? Ganun po yun, no? Kaya mayroong penance sa confession. Of course, yung pare, ang confession ng pare, ang penance ng pare, magaan lang, no? Magdasal ka. No? Pero ang restitution, dapat maano mo yun, mabigyan ng justice. Kasi justice is a moral virtue. No? Nakapatay yung tao, o patawarin mo. Pero magka-suffer siya, justice, no? Nakakulong siya. O magbayad siya sa kanyang nagawa. No? Kaya depende po sa betrayal. Anong klaseng betrayal? Yung mga betrayal, yung hindi ko gano'ng pinapansin, yung napaka-normal na sa human situation, nung kung ano yung mga pinagkasabi siya, hindi ko naintindihan. Sabi ko, hindi matotoo yun eh. Oo. Pero hindi ko, kasi kung ang dami, kung iisipin mo lagi yan, kung ang dami nag-betray sa'yo, lalo kung pati ka o bispo ka, ang dami nag-betray sa'yo. Pero hindi mo na inintindi, otherwise, ma-damage ka naman. Kasi after ka rin dito sa health mo, spiritual health mo, no? So, hindi yung ginawa lang sa'yo, kundi pinag-uusapan dito yung spiritual health mo. Kasi pag hindi mo na-handle yung spiritual health mo, masisira ka sa mga betrayals. No? Masisira pagkatao mo, masisira ang ugnayan mo kay Lord dahil hindi mo na-handle ang mga betrayals sa buhay mo. So, para sinasabi ko sa ating mga sitwasyon, may mga edad na tayo, marami tayong betrayals, no? Pero sa community, diba, sa community sa San Martin de Porres Church, nasisira ang community dahil sa betrayal. Betrayal of loyalty sa information, walang loyalty, no? Dishonest, marami po yan, mga binanggit ni Ate and ni Sister Jessica. Ang question ko lang dito, kailangan prudence. Pangalawa, how to handle betrayals in your life para hindi masira ang iyong spiritual well-being. No, ayun lang po yung gusto kong bigyan ng diin. Oo, ganun. Of course, kung masyadong public, may mga legal means na. No, may mga legal means na, no? Ganun. Siguro ayun lang po siguro, basta yung moral virtues, no? Merong justice lagi. Kasi yung moral virtues, apat po yan. Fortitude, yung courage. Kung sinasabi mo yung katotohanan, temperance, ano naman, tingnan mo kung paano pulido, temperance, tapos justice, tapos kailangan mo ng prudence, no? Sa pag-handle ng mga betrayals. Ayun lang po. O, siguro hanggang doon muna. Kung may mga tanong po kayo o gusto mo mag-share, pwede po kayo mag-share, no? Okay po. Sister Gia-san. Bishop, may tanong ako. Sige po. Medyo on topic po. Kasi, napanood ko po yung title ng Sister Ems, Pope's Exorcist. Yun, okay. May sinabi po doon sa pelikula na yung sabi ni Russell Crowe, ni Father Gabe, sabi niya, mag-confess ka, sabi niya ganun. So yung younger priest, nung magko-confess ka, yung the usual na tanong, yung basic, when was your last confession? So, sinabi niya na, I think it was 8 months ago. Parang nagulat si Father Gabe na 8 months ago. Tapos hindi niya na inalam kung ano yung kasalanan, binigyan niya na ng absolution. Kaya ako tinanong, may connection ho dun sa many months ago when we were having marital problems. Si Ega, nagpunta siya sa isang pare somewhere in San Juan, yung simbahan. Kung magko-confess na siya, so tinanong ng pare, when was your last confession? Ang sagot niya, Father, hindi ko na maalala sa tagal. Binigawan siya. Umalis ka dito. Sabi ganun sa kanya nung pare. Umalis ka, tama ba si Tat ganun? Umalis ka rito, hindi ka pa handa. Umalis ka rito, galit na galit daw sa kanya. So, yun po, may connection po ba? Bakit ganoon ang reaksyon ng pare? Bakit yung sa movie, ganoon din ang reaksyon na once nang hindi nang umpisal? Ano yun sa virtue prudence eh. Dapat ang reaksyon ng pare, dapat ito reaksyon ng pare. Puri ng Diyos.
at bumalik ka sa sakramento ng kumpisal. Kasi before, ayan din po training ng mga pari noon eh. Parang isang tao, nakilala ko 20 years, hindi nagkukumpisal. Tapos nung umpisa sabi ng pare, ano kasalanan mo? Ni Father, sa 20 years kung ang kasalanan ko po hindi ako nagsisimba. Ayun lang po kasalanan ko. Sinigawan ng pare. Sa 20 years, yun lang kasalanan mo. Umalis ka sa akin. Mali yung pare. Wala siyang prudence. Dapat tinulungan ng pare. Binalikan ng pare ang 10 Commandments para unti-unti niya matulungan yung tao kung paano mangumpisal. Kasi maaaring di alam ng tao yung malaking kasalanan niya, kaya yung pare, ginagabayan siya. So, a priest is more of a healer, is more of a physician rather than a judge. So, yung ginawa ng pare sa kanya, na-experience ko rin po yung elementary yan. Sa mga pares naninigaw sa amin, pag hindi kami nagsimba, paalis kami sa kanya, pero wala kami magawa eh. Kasi mga teachers namin, doon kami dinadala eh. Kaya nagsisinungaling kami. Pero sa mga paring mababait, na tuwan-tuwa at nangumpisal ka, ang dami nagpupunta ron. So, yung pare, walang prudence. Wala siyang prudence. Kasi physician siya, healer siya. Nagiging judge lang ang pare para kung ano ipepenance niya para matulungan niya yung tao. Pero the mere fact na nang lumapit ka sa kumpisal, napakalaking grace ng God yan. Oo, kaya iba na po training ng pare ngayon, no? Ayun po sagot Sister Jessica, mali po yung paring apos. Dapat ang sinabi niya, purihin ng Diyos at nakabalik ka sa sakramento ng kumpisal. Ayun dapat sinabi ng pare. Purihin ng Diyos. Ayun lang po. Sige po, Ate Emily. Hindi kaya dapat, Bishop, pagka gano'n, no? Kasi ako, meron din akong experience sa confession sa pare. So, sinabi ko yung kasalanan ko. Sinigawan din ako. Ba't ka gano'n? Oo, gano'n ako. Ba't ka gano'n? Parang tumayo, nagulat ako. Hindi kaya dapat itong mga pari na to ay humihingi rin ng tawad? Or nagko-confess din sila dapat? Wala siyang compassion yung paring yun eh. Nasa training yan kung sino nag-train sa kanila. Kasi si Jesus, mga makasalanan lumapit kay Jesus, grabe ang forgiveness si Jesus. Nasabihan niya, go and sin no more. So ang pare ay dapat ang attitude si Jesus. Kasi pinag-uusapan natin dito si Jesus. Lahat ng sakramento tungkol kay Jesus yan sa pagmamahal ni Jesus. Yung divine life niya, gusto niyang iparana sa atin. Magmula binyag hanggang sakramento marriage. Lahat po yan tungkol sa divine life ni Jesus. Kaya yung attitude ng pare, napakalaking bagay yan, no? Pero may obligasyon po, meron po kayong right. Lahat na nangumpisan may karapatan, no? Nakalagay po yun sa canon law na pwede kayong umalis sa confessional box. Sabi niyo, Father, maraming salamat po sa time niyo. Pupunta po ako sa ibang pare. Karapatan niyo po yan. Hindi ko pa alam noon yun, Bishop, pero tumayo na lang ako. Oo, tama po yun. Ganun. Kaya lang hindi ako nakapagpaalam. Oo. Ako, nangyari din po sa akin yan. Minsan, pumunta ako sa Green Hills, nangumpisal ako ron. Nagkataong matanda yung pare eh. Old training. Binigyan ako ng catechism class. 1 oras kami dun sa ginawa ko. Hindi niya, sinabi ko na, Father, mali yung ginagawa mo. Dapat natitignan mo na yung kasalanan, tapos i-absolve mo. Bigyan ka ng payo. It will only take about, yan, wala pang 1 minute yan. So, pag nagkumpisal yung tao, wala pang 1 minute, paalisin ka dapat ng pare. Kasi kung gusto mo i-counsel yan, sabihin mo, kung free ka, ito yung telephone number ko o yung office ko. Punta ka sa akin. But that is not a time for counseling. That is not a time for catechism class.
Siguro akala nung pare, pag last chance na pagkakataon makapag-preach sa akin. No? Kaya siguro almost an hour, binibigyan ako ng criticism na lahat ng topics binibigay niya sa akin. Kaya sinabi ko, Father, either bigyan mo ako ng absolution or aalis na ako. Pupunta ako sa ibang pare. O, nagbigay sila absolution. Oo. So, mali po yung ginawa ng pare. Usually, kasi ang pare, pagkakumpisan mo, mga 1 minute lang, tapos wala ka na. Ganun po yun. So, karapatan po niyo yun na mamili ng confessor. Kung ayaw niyo confessor, umalis po kayo. Dugtong ko lang, Sister G, Bishop, if I may, no? Opo. Yung, di ba si Father Amor, Opo. di ba nagkumpisal siya sa younger priest. Opo. So parang ayaw ng younger priest na mag-confess sa kanya si Father Gabe kasi siguro gawa ng seniority. Ang sabi lang ni Father Gabe, pari ka, di ba? So dapat gusto ko magumpisal. Opo. So wala naman. So ang matandang pare, pwede siya magumpisal kahit bata. Opo, ginagawa po namin yan. Pag may retreat sa mga pare, nagkumpisal kami sa bawat isa. Ginagawa po namin yan. At napakadali dahil alam na ng pare na, so binibigyan absolution lang yan. Thank you po, Bishop. Thank you, Sister G. Okay po. Bishop, tanong ko lang po. Opo. Iba naman po yung sa case ni Father Pio. Kasi po siya, di po ba siya nakakabasa po siya ng mind ng tao, ng Opo. O talagang yung may mga sa kumpisalan, talagang alam niya na yung iba, sinusubukan lang siya. Tapos yung iba, niloloko lang talaga siya. Yung talagang pinapalayas niya yun, di ba? Parang niya, pinoprovoke niya na hindi ka pa handa. Opo, Brother Alvin. Pinapaalis po niya kasi mga iba, tinatago yung kasalanan nila na malaki. Kasi sabi ni Padre Pio, kung di mo i-confession, bali wala itong confession. May nangyari po niyan, meron siya pinaalis dahil ayaw sabihin yung talagang kasalanan. Galit na galit yung tao. Pero after how many years, yung tao pinaalis niya, nagpare. Nagpare, no? May gift ganun si Padre Pio kung sinusubukan na siya, pinapaalis niya. Oo, ganun. Parang minsan nga po, di ba? May nagano po sa kanya na parang pari rin na parang hindi naniniwala sa kanya. Oo, ganun po yun. Nangyayari din po yan, halimbawa, sa confessional box, sa may nangumpisal, halimbawa, Brother Alvin, mga cases ng may mga lalaki, may kabit. Ang tatanong ko na naman dyan, willing ka bang iwanan yon? Father, hindi ko maiwanan. Ang gagawin ko lang, pag-pray ko siya, tapos papaalisin ko na. Kasi hindi ko siya pwede mabigyan ng absolution. Kasi dapat iwanan niya yung kabit niya. Ayaw niya iwanan. So, sasabihin ko sa tao, sige, mag-pray na lang tayo, mabigyan ka ng grace na maiwanan mo. Pero hindi ko siya bibigyan ng absolution at papaalisin ko na siya. Ganun po. Pero hindi ko mo siya sinisigawan. Pinapaalis ko na, sabihin ko, hingi tayo ng grace kay God na maiwanan mo yung kabit mo. Ganun pa. Opo, salamat po, Father. Bishop, salamat po. Meron pong gusto magtanong, mag-share? Sister G, gusto ko lang malaman nung, di ba sabi nga ng Jesus forgive not only 7 times but 770 times. 77 times 7, no? 70 times 7. So, paano, Bishop, tayo makakapagpatawad ng balik tayo doon sa kaibigan na pinag-uusapan natin kanina, Sister G. Paano tayo makakapagpatawad naman kung paulit-ulit na lang? Oo. Yung pagkapatawad po kasi, that is an act of the will, not an act of feelings. Kasi kahit pinatawad mo siya, pero doon pa rin yung feelings. Pero sa will mo, pinatawad mo siya. Ngayon, hindi lang nangahulugan na magkasama uli kayo. Iba po yung forgiveness sa reconciliation. Yung mga, sa iyo, halimbawa, binitray ka o whatever, hindi nangahulugan na uli kayo. Magkaibigan uli kayo.
o kunyari sa mag-asawa, hindi nangangahulugan na kayo uli. Maaring separation, maaring annulment, o maaring, pero pinatawad mo na siya. Hindi nangangahulugan na reconciliation agad. Kasi merong justice eh. O yung isang tao sige, kaibigan ulit tayo. Pwede ka na maging prudent dun. Aware ka na, hindi mo pwede katulad dating trato sa kanya. Pero pinatawad mo na siya. Pero naging prudent ka na kasi prudence is a virtue. Hindi ka na magiging katulad noon na pinagkakatiwalaan mo siya sa maraming bagay. Ganun yan. Bishop, anong pious? Ang pious ba virtue rin? Opo, piety. O madasalin. Madasalin po ang pious, madasalin. Oo. 7 gifts of the Holy Spirit, no? Wisdom, understanding, knowledge, counsel, piety, fear of the Lord, tsaka fortitude. 7 gifts of the Holy Spirit. Tapos yung sinasabi ko, moral virtues po to. Fortitude, temperance, justice, prudence. Oo, ganun po yan. Yung topic na to, next time, pag face-to-face tayo, magandang ito. Topic, Bishop, ganun na. Bali, totoo pala yung yung para sa shinare nyo. Totoo yung sinasabi nung nangyayari yung pinatatawad na kita pero ayoko na makita yung pagmumukha mo. Ano po yun, yung masakit salita yan, pero ibig sabihin, dahil pinatawad na kita, pero hindi na tayo dapat pwede nakikita-kita. Oo. Kasi kailangan po kasi, iba po yung restitution tsaka reconciliation. Ay yung harm na ginawa mo, hindi maibalik. So pag naibalik mo yung harm po pwede. Pero kung hindi, wala talaga. Pinatawad kita, pero hindi tayo pwede mag-anak. Oo. Halimbawa, yung mga obispong umalis sa akin pagka-consecrate ko sa kanila, hindi na kami pwede mag-celebrate ng Mass. Kasi magkaiba kami ng doktrina. Yun po yun. Kahit tinatawad ko na siya, tapos friendly terms na kami dahil lagi messenger sa Facebook, okay po yun. Pero yung para magsama kami sa misa, hindi na pwede yun. Kasi iba yung tinuturo niya sa tinuturo ko. Ayun po ibig sabihin ng Brother Alvin. Oo. May level na pag-uusap na lang. Oo. Pinag-uusapan yung arthritis niya, pinag-uusapan yung diabetes niya, kung may tutulong ko. Pero para yung hindi na po pwede yun. Oo. Yung mag-imisa kami together, hindi na po pwede yun. Kaya nga po, yung mga taong para gumaan tayong kalooban natin, wala sa dalahin natin. Kahit di humingi ng tawad, pinatatawad po natin para na rin po sabi niyo nga po, sa kapayapaan ng ating spiritual at yung health niyo. Yung spiritual health po nyo, mahalaga. How you will handle yung betrayal. Kasi yung betrayal parang given na yan eh. Lahat tayo naka-experience ng betrayal. Ang tanong kung anong gagawin natin pag binitray tayo. Gano'n. Na hindi tayo nagka-suffer spiritually. Tama po. Lalo na po sa trabaho. Opo, totoo po yan. Sa trabaho, limbawa, sa trabaho, hindi ka na magkikwento sa mga co-employees mo dahil isi-chismis ka o ituchuchu ka sa superiors mo. Ganun yun, maingat ka na. Ang tawag doon, prudence. Moral virtue po yan, prudence. Salamat po. Moral virtue yan, no? Ganun. Thank you po. Bishop Lito, may sasabihin po kayo, may oras pa po. Okay, sige. And 4 minutes. Para may matitira pang 3 minutes. Okay, po, no? So, tungkol po dun sa confession, yung mga pastoral ko po, nakaranas po ng ganon dahil regular po kaming lahat, required po sa lahat ng manggagawa, bata o matanda, na at least twice a year. And Lent and Advent, no? So nakaranas po, hindi ko na isa-isa dahil marami sila. Yung isa po doon, sinabi niya, Father, wala naman po kung maalalang kasalanan kasi sa bahay lang ako. Pinagalitan siya, ba't ka nagpunta rito? Wala ka palang kasalanan. So, and then, yun lang, di ko nasabihin lahat. Pero ito hiwalay na kwento. Kwento rin ko ng isang pare para
isinasabing may nanloloko ba sa loob ng confession o nanunubok? Itong kwento na ito marahil oo. Ang gusto niya po subukin sa pari, kung totoo ba ang sinumpaan ng pari na sagrado at hindi niya sinasabi sa iba ang sinasabi sa loob ng confession. So hindi ko po babanggitin ang samahan po ng tao, pero hindi po siya Catholic, no? Hindi siya Christian, ha? At sinabi niya sa pari na, Father, pumunta po ako dito para po magmalasakit sa inyo. May naglagay po ng bomba sa ilalim ng upuan niyo. So ang iniisip niya, tatakbo yung pari palabas at sumigaw na may bomba. So sinabi ng pari, iniisip niya, sinusubukan yung kanyang kasagraduhan sa sakramento. Pero pangalawa, kung totoong may bomba man, hayaan mong mamatay siya sa kanyang kasagraduhan, no? Alam mo po nangyari, to cut story short, na-convert po sa Catholic yung naluloko sa kanya dahil hindi lumabas yung pare. So may mga pangyayari po, minsan hindi po pare ang nanunubok at hindi po yung tao ang nanunubok. Hindi natin alam, ang Diyos ang sumubok ng ating katapatan. May tao lang na nagamit. So nangyari po, hindi po Christian, hindi Catholic po. So sabi niya, totoo pala ang kasagraduhan na sinasabi sa Seven Sacraments. So naging Katoliko po ito, nagpabinyag. So yung mga ganong bagay lang po. And then, kagaya na sinabi nga ni Bishop doon sa forgiveness and reconciliation, kwento niya sa bata. Sa isang kwento din po, ito po ay very good Christian. May nasagasaan po, no? Meron siyang kotse, may nasagasaan po siyang bata. So humingi siya ng sorry, pero sabi niya, hindi sapat ang aking sorry, dadalhin ko sa ospital yung bata at ipapagamot hanggang sa gumaling. So hindi lang basta mag-sorry, dapat may pambayad puri ka po. So babayaran mo ang iyong ginawa. Na. At doon naman po doon sa may nag-traidor o nagkasala ka, forgiveness, how many kailangan ba mo-forgive? Example po sa isang kapulungan, trabaho man po o kongregasyon o religion. Sa Biblia po may mga pagtitiwala, no, sa aklat ng mga gawain, mga pagtitiwalag at may mga sinasabing iwasan mo na siya. Sabi nga tawag po dito kapag sa isang basket po may isang bulok ng kamatis, alisin mo para hindi mabulok lahat. Halimbawa sa trabaho, pwedeng hindi kay demanda ng kumpanya, pwedeng mapatawad ka pero aalisin ka sa kumpanya. Or pwedeng pagbayarin puri ka. Kung sa kongregasyon naman po, pwedeng napatawad ka pero kailangan kang itiwalag. Kasi hindi ka kailangan manatili sa loob, no? Pero pinatawad ka. Pwedeng pagbayarin puri ka, legality, or pwedeng pagbigyan ka pero may pagtitiwalag, no? Dapat ihiwalay ka, no? So dahil sabi nga nagpatawad ka pero iba na ang level, sabi nga ni Bishop. Pero napakahalaga man po, may mga pagka-traidor, may pagkakasala. Bagamat sabi nga sa 10 utos o sa The Beatitude, dapat yung love may justice. Dapat ang pag-ibig ay may katarungan. Mali po ang pag-ibig na walang katarungan. Dapat love and justice. Our God is the God of justice. So ibig sabihin, hindi pwede nagkasala, pinatawad mo, hindi mo sa tinuruan ng leksyon. Paano sa matututo? No, kaya nga sa confession, ibinibigay ng parang kapatawaran in the name of 3, pero binibigyan mo siya ng penance, pero pinagdadasal mo siya ng mangako na sisikapin niyang wag na magkasalang muli. Kagaya nga na sinabi ng hatol sa babaeng huli ng ano niya, hatol ng bayan ay patay sa pagbabato. Ano sinabi ni Christ, kagaya na sinabi ni Bishop, go and sin no more. So ang sinabi ni Bishop, hanggang gusto mo mabuhay sa mundong ito, haharapin mo ang mga betrayer. Kung ayaw mo na ng mga ganong pagsubok, kilingin na lang natin kunin tayo ni Lord. Hanggang gusto pa natin mabuhay sa mundong ito bilang isang pilgrimage church, because we are the church, we are the temple of the Holy Spirit. So patuloy po tayo na malakaya, mga militante po tayo, no? Haharap po tayo, dadaan tayo sa maraming disyerto, sa mga ups and downs sa buhay natin. So tama po, parang siguro mas madali, hindi ka pa nagkasala, pinapatawad na kita. So dapat handa ka na. Para bang hindi pa dumarating yung gastusan, pinaghahandaan mo na. So yung mga tao makakaharap mo, handa ka ng patawarin. Sabi nga pag nangutang sa'yo, paghandaan mo na kung sakaling hindi ka bayaran. No? So yung masaktan sa mga betray, so tama lang po yun. No? Yung normal lang na masaktan tayong ganyan. Dahil na nangyari din po yun sa lahat ng tauhan sa Biblia. But ang pinakadesisyon po, handa ba tayong mag-forgive? Dahil kung hindi, tayo din na masasaktan. Yun lang. Thank you and God bless us all.
Praise Jesus. Thank you, Jesus. G, closing prayer na tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, mulit-muli nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito. Hindi lang po nadagdagan ang aming kaalaman tungkol sa turo po ninyo, kung hindi higit ka po naming nakilala. Sa gabi pong ito, bantayan niyo po kaming lahat at panatilihin po sa aming puso, kaluluwa at isip ang lahat ng natutunan namin. Bigyan niyo rin po kami ng sapat na lakas at katatagan at tibay at tapang para isabuhay po ang mga natutunan namin ngayong gabi. Bantayan niyo po kaming lahat, alagaan, at patuloy niyo po sana kaming puspusan ng inyong banal na Espiritu Santo para kami po ay makatupad sa inyong loob, sa inyong kalooban, sa pang-araw-araw naming buhay. Maraming salamat po ulit, Panginoon ko, sa ngalan po ng iyong anak na si Jesucristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon, mangyari po nawa sa amin ang mga ipinalangin ni Sister G. Maraming salamat po, Panginoon. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Thank you po. God bless po. God bless us all. Thank you po. Thank you po. God bless us Salamat all. po. Nakita ko Thank muli you po kayo. sa lahat. Thank Good you, evening Maraming salamat po po. sa lahat. Good night po. Sister Nakita Emily. ulit tayo ha. Maraming salamat po. Nakita Take ulit good tayo. care na. Sige po. Salamat po. Good night God bless po us sa lahat. all. Bye. O si Ronette, si Brother John, maraming salamat po sa inyo lahat ha. Ate Baby, Ate Emily, Mr. Jessica, Ate G. Thank you po ha. Maraming salamat.